Minsan kinakabahan din tayo sa competitors natin. Aminin natin o hindi. Meron secret struggle sa atin. Pag nakikita natin silang lumalaki, nagkaroon ng mas malaking office sa atin, natatakot na tayo, kinakabahan na tayo. We feel small. Pag nakita natin na nag-branch out sila, again, we feel small. Okay, Gilibers, usapang entrepreneur naman tayo. Sa lahat ng mga business owners, kumusta po? So, this vlog is for you. Dahil alam ko, kailangan natin to. Kasi pag-usapan natin ngayon, the secret struggles of an entrepreneur. So, sino po sa atin may negosyo? At alam ko, bawat isa sa atin merong secret struggles. Diba? Napansin nyo ba? Ang dami nating struggles na sa atin na lang. Hindi nga natin minsan masabi, di ba? Kayo, hindi nyo man masabi minsan sa asawa nyo, hindi nyo minsan masabi sa magulang nyo, hindi nyo minsan masabi sa mga kapatid nyo, at hindi nyo rin minsan masabi yan sa mga empleyado natin, at lalong-lalo sa kliyente natin, hindi natin masabi ang mga secret struggles natin na tayo lang nakakaalam sa gabi. Kaya minsan, di ba, napapansin nyo, minsan, ano talaga tulala tayo 'Di ba? May mga tulala moment ang mga entrepreneur. Ako, I have to admit that marami din akong tulala moment. At bilang entrepreneur, marami talaga tayong tulala moment. Ano ba yung sabihin ng tulala moment? Ito yung natutulala tayo. Ito yung parang suddenly parang umihinto yung mundo. Umihinto yung ikot ng mundo. Lalo pag nakaka-receive tayo ng mga problems, nakaka-receive tayo ng mga messages, minsan natutulala muna tayo. 4 seconds, 'di ba? Okay? So, ito pag-usapan natin. Ano nga ba dapat natin gawin pag meron tayong mga secret struggles? Okay? Pero unahin muna natin, what are the 5 secrets or 4 secret struggles of an entrepreneur? First is to balance success and failure. Yes, eto, kakadinig ko lang po kay Gary Vaynerchuk. Sabi niya, meron tayong binabalanse. Kasi as an entrepreneur, madami din tayong success. Pero, marami din tayong failures. And only you knows na you have to balance these things. For example, meron kang dalawang negosyo. One business is nagtatagumpay, the other one is nagfi-fail. So, meron tayong struggle to balance expenses, to balance everything. Or for example, one business, nagtatagumpay ka sa social media. Yes, matagumpay ang social media mo, ang dami mong followers, pero kokonti ang sales mo. Or maybe, sobrang laki ng sales mo, pero konti ang net profit mo. Or minsan, nagzi-zero ka pa, or negative ka pa. So, you have to balance that. Malaking sales, pero dapat konti na expenses natin. Dapat lumaki ang net profit natin. So, ikaw lang, as a business owner, as an entrepreneur, ang nakakaalam paano mo i-balance yan. Paano mo i-balance yung success mo at yung failure mo dito sa aspect na to. Kasi nobody knows na meron palang failure inside your business. May mga pagkakataon na alam ng tao, you are successful, pero sobrang dami mong inner struggles in your business. So, you have to balance that. Paano natin ibabalance yan? Okay? So, second struggle of an entrepreneur is to fix mistakes. As an entrepreneur, ang dami nating mistakes. And we have to fix those mistakes. First, personal mistakes natin. As a business owner, ang dami nating mistakes. Hindi po perfect ang isang negosyante. I myself, ang dami ko rin pong mistakes that I'm fixing right now. And that's a secret battles inside of me. And that's also your secret struggle. Secret battle mo din yan. Paano mo i-fix ang mistakes mo kahapon? Ang mistakes mo last month? Ang common mistakes natin, minsan, bakit ba ako nakipag-transact sa kanya? Bakit ko ba na-loan to? Bakit ko ba hinire to? Bakit ko ba tinanggal si ano? Bakit ba ako nag-branch out dito? Sumobra lang gastos ko. Bakit ko ba binili tong equipment na to? Bakit ko ba sinimulan to dito sa lugar na to? Ang dami din nating mistakes. And we have to fix those mistakes para mabawasan yung magiging bunga na another problems. Okay? And second, mistakes of our employees. Lahat ng mistakes ng employees natin is also equivalent to your mistakes.
Because we are accountable. Hindi mo pwede sabihin sa sarili mo, at the end of the day, hindi naman ako ang nagdesisyon. Hindi naman ako nagkamali. No, you are accountable to your own business. Because nobody will take responsibility and accountability except you. Ikaw lang. Kaya there is a secret battle or secret struggles every time na yung empleyado mo magkakamali. Because sa dulo, sa'yo din yan babalik. Okay? Fixing problems caused by your employees. And fixing problems because of your products. Nagka-problema after using your products, nagka-problema ang kliyente mo, that's your accountability. And you are secretly fixing that. Sa negosyo po natin, marami tayong finifix. Okay? And that's one of our secret struggles. And third, pero bago po yan, invitation po natin sa lahat ng mga entrepreneur. Don't worry, merong isang solution na ino-offer si Doc Gigi sa atin. Meron po akong nilaunch na Rockstar Entrepreneur Community. Ito po isang community ng mga aspiring entrepreneur or entrepreneur na gustong magkaroon ng support system. And we can help you po dito sa community natin. PM lang kayo sa personal FB ni Doc kasi dito po makikita nyo, mamimit nyo ang different entrepreneurs, magkakaroon tayo ng support system, and merong taong mga tutulong sa atin inside that circle, and nagbibigay po ako dyan ng free business tips and webinar. And who knows, one day feature natin ang yung business. Okay? PM na sa personal FB ni Doc. Let's go, let's go. And third, secret struggle natin, to stop or continue. Diba? Napansin mo, meron kang sinimulang another business, then hindi siya kumikita. Ano yung secret struggle? Into ko na ba to o itutuloy ko pa? Or meron kang isang activity na nilaunch, itutuloy ko ba to o stop ko na? Or meron kang new department na kinrate, itutuloy ko ba to o stop ko na? Or meron kang hinar na isang tao, expert, pero parang walang nagagawang mabuti sa'yo, stop ko na ba to? Palalayain ko na ba siya? O i-absorb ko pa? So, ang dami nating minsan secret struggles to stop or to continue. And number 4, eto, secretly, di ba, nai-intimidate din tayo sa ating mga competitors. Whether you admit it or not, minsan kinakabahan din tayo sa competitors natin. Aminin natin o hindi. Meron secret struggle sa atin. Pag nakikita natin silang lumalaki, nagkaroon ng mas malaking office sa atin, natatakot na tayo, kinakabahan na tayo. We feel small. Pag nakita natin na nag-branch out sila, again, we feel small. Pag nakita natin dumadami empleyado nila, nakikita sila anywhere, ang lalakas ng pwersa nila, ang daming bumibili, we feel small. And that's a struggle. Okay? Alright, so, marami pa tayong secret struggles, dear entrepreneur. I feel that. Marami din po akong secret struggles, and until now, marami pa akong pinagdadaanan sa mga negosyo ko, sa mga ginagawa ko. Pero ano nga ba ang solusyon natin? There are 2 solutions, okay? First, I heard it from Sir Jeff Bezos. Ang sabi niya, lahat ng nagtagumpay is not based on my mind, it's based on my heart. So, sa mga decisions natin, sa struggles natin, minsan, you have to listen to your heart. Pakinggan mo ang puso mo as a business owner. Madalas, pinakinggan na natin ang isip natin. Naging logical tayo sobra. Sobrang logical natin. Sobrang number conscious tayo. Kaya tayo nag-fail. Ngayon, kung meron kang gustong baguhin, simulan o stop, listen to your heart. Okay? Yung puso mo naman yung pakinggan mo. And second, advice of Gary Vaynerchuk, ang sabi niya, listen to your gut. Ano yung instinct mo? Pakinggan mo. Ano yung gusto mo talaga? Ano sa tingin mo? Hindi sa tingin ng mga tao sa paligid natin. It's not about the trend. It's about how you feel. Ano yung gusto mo? Ano yung feel mo? Sundin mo kung anong feel mo. If you want to stop, that's what you feel, you stop. If you want to start, that's what you feel. Kahit maraming umahad lang, you start. Alright? So, sa ating po lahat, Believers, mahirap ang pinagdadaanan natin. I feel it. Every hour of the day, I feel the hardship as a business owner. But at the end of the day, nagkakaroon po ako ng peace of mind. Una-una, pag pinag-pray ko kay Lord, sabi ko, Lord, this is my situations. Ito yung situation ko. What will I do? I listen to my heart because God uses the heart. Okay? I listen to what I feel. I wait for the response of the Lord. Okay? Maraming po salamat.
Let's go, let's go. Kape po tayo, kape po.